Kapag nababanggit ang mga binabahang lugar sa probinsyang ito ng Bulacan, hindi mawawala sa usapan ang komunidad dito sa Barangay Bulusan sa Kalumpit. Noong mga nakaraang taon po, hindi pa po ganito. Ngayon po parang biglang-bigla pong ganyan na ayaw na pong matuyo eh. Bumabaha po talaga, lubog tao, pero ngayon po kasi hindi siya natatanggal. Pati ang pangarap ng pamilyang ito ay halos hindi na rin makaahon. Ayun, bunso ko po si Sab. Na-diagnose po siya na may autism. Nahihirapan kami kasi sa loob ng isang linggo, sa isang araw, magbabayad po kami ng 500 para sa session niya. So, hindi po kaya ng kita ng asawa ko yung ganun. Lalo na po ganito yung sitwasyon, hindi po siya nakakapagtrabaho. Sa aming pagkausap sa mga residente, napag-alaman naming matagal na palang problema rito ang baha. Ilang taon na kayong ganito rito? Matagal na? Nasanay na. Walang pagbabago dahil yung dike namin hindi pa naaayos. Yun ang dahilan kung bakit lagi kami baha. Nung araw, nakakapagtanim, nakakaani ng palay, pero ngayon ho, pag ala na, halos parang dagat na. Sa pagtaas ng tubig, unti-unti ring nilulubog nito sa kalugmukan ang haligi ng tahanan. Ang mga amang patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Yung gusto ko kong bilhin yung gusto ng anak mo, wala kang mabigay. Gustuhin man ng mga residente na masanay na lang, subalit may kalakip na peligro ang ganitong mga baha. Anong partikular na karamdaman ang kanilang idinadaing? Siyempre hindi po maialis, may mga stagnant water po. So pinamamahayan po ng lamok. Bukod po sa dengue, yung pong tinatawag natin na leptospirosis. Kapag ka po ganitong mga baha, yung ihi po ng daga, usually po, yun po yung nagkokos na para magkaroon po ng sakit ang mga tao. Hindi lang sa kalusugan, kundi apektado rin ang edukasyon, lalo na ang kabuhayan ng mga taga rito. Sobra hirap na inaabot namin ngayon. Unang-una, yung mga apo ko hindi naman kapag-aral kasi halos araw-araw na lang ganyan tubig na yan eh. Sobrang napahirap na inaabot sa amin. Ako, alam mo, experience ko sa Metro Manila, yun bang bumahalan na hanggang bukong-bukong? Ninervyos ka na eh. Ayun nga, tama. Tapos ito sa kanila, halos hanggang bewang, ang pinakamatindi, hanggang dibdib. Naging parte na ng buhay nila ito dahil ilang taon nang ganito ang sitwasyon dito sa Kalumpit, Bulacan. Bangka na po yung sasakyan dyan sa labas. Eh, ang pamasahe po, 200 plus. Wala na po akong budget, na absent na ako. Sa gitna ng mga suliraning ito, nagpadala ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation. Kamusta po kayo? Okay naman. Kaya dyan, yung pagtulong na ito sa pamanguna ng FYM Foundation ay napakahalaga. Dahil unang-una, hindi lang naman dito sa lugar na ito may ganitong sitwasyon eh. Ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay tinitingnan ang kapakanan ng ating bansa. Ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng pamamahala kaya isinasagawa ang ganitong paglingap sapagkat ito ay utos ng Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Malaking pasasalamat po at nakarating po ang isang tumulong sa amin na katulad ng Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat ako sa mga bumubuo ng staff ng Iglesia ni Cristo dahil kahit paano hindi kami nakakalimut at naalala pa rin kami. Nelson, matapos na lingapin natin ang ating mga kabayan dito sa lokal ng Bulusan, may pupuntahan naman tayo ngayon. Ha? Saan tayo pupunta? Ito naman ay pupuntahan natin yung mga kababayan nating hindi nakarating dito. Ate, tayo na. Yan, sige po. Itong baha na ito, hindi pa ito talagang baha. Ito ay parang Tay, magmaga po. normal day lang sa kanila ito. Kaya nga. Hindi pa rin humuhupa ang baha. Gayunman, nagpapasalamat ang mga residente dahil ang diwa ng pagmamalasakitan ay hindi rin humuhupa. Kamusta po kayo? Magandang umaga po. Dala kami ng mga tulong sa inyo. Kaunting tulong. Salamat po sa namumuno po sa iglesia, sa mga kapatid ng iglesia. Maraming salamat po. Sobrang laki pong tulong na nagawa nila sa akin.
Nagulat po ko sa dami ng nagbigay ng tulong. Salamat po. Sa buong buhay namin, ngayon kami nakatanggap ng buong. Salamat po. Mataas man ang tubig, pero sa ganitong damayan, nasasagip ang mga kababayan nating halos lunurin na ng kahirapan ang kanilang pamumuhay.